Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa libro ni Juan, Kabanata 14, talatang 15 hanggang 26. Ito ang sinasabi: "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo. Sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo namay nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang humihingi, magpasalamat sa iyong kalooban na kami iyong patuloy na iniingatan mula sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng patnubay na sa iyong banal na Espiritu sa aming pagpili ng aming mga leader ngayong araw na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, na pumili ng aming mga leader ng aming bayan, ng aming bansa, na magka-Diyos, makatao, at higit sa lahat, Panginoon, may pag-ibig, may puso sa kapwa. Panginoong Hesus, dalangin namin na ikaw ang siyang maghari
sa bawat puso ng mga Pilipino sa araw na ito, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makapamili ng kanilang iluluklok sa aming bayan na makatao, Panginoon. Hindi ang pansariling pakapakanan, Panginoon, ang kanilang inuuna, kung hindi ang kanilang kapwa. Sabi nga, Panginoon, narito po si Jesus sa aming sa mundong ito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Kaya, O Diyos, kami, O Panginoon, umaasa na sa aming pagpili ng aming mga leader ngayong umaga, Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa bawat Pilipino, sa bawat tao ng karunungan. Kung ito man, Panginoon, ay binibigyan sila ng mga material na bagay upang ang kapalit, ang kanilang mga boto, Panginoon, tulungan mo po ang Pilipinas upang makamit namin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming politika, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Maawa po kayo sa bansang Pilipinas. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na sa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon mula sa karamdaman. Ikaw ang Panginoon na siyang nakapagpagaling. Anong klaseng karamdaman ang meron na dumapo sa aming mga katawan? Ikaw ang Jehovah Rapha, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo kami nagtitiwala, umaasa na kami iyong pagagalingin. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na siyang nag-ako sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Inako niya, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay ang ipinangakong Espiritu. Ang ipinangakong Espiritu. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo. Sinasabi dito ni Kristo na hindi maaaring paghiwalayin ang pag-ibig at ang pagsunod. Diba? Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at pagsunod. Ayon sa Lucas, Kabanata 6, talatang 46, tinatawag ninyo akong Panginoon. Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Tunghayan din natin ang 1 Juan, Kabanata 5, talatang 2-3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, ang aking mga utos. Ano po ba ang utos ng sa ating Panginoon, mga kaibigan? Simple lang, ibigin ang iyong kapwa, no? Lalong-lalo na ibigin ang iyong kaaway. Ngayong panahon ito, Panginoon, ngayong panahon, mga kaibigan, panahon ng pagpili ng ating mga leader. May kanya-kanya tayong mga gusto na maging leader ng ating bansa. Naway huwag nating dalhin ang ating gusto na magkabahag-bahagi ang ating pamayanan, ang ating relasyon sa bawat isa sa atin. Ang leader ay iniluluklok natin. So ang bahagi ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga binanggit ng kautusan ni Jesus, kundi
sa pangkalahat ng kapahayagan ng Ama. Ayon sa Juan 14, talatang 23 hanggang 24, ang umibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ayon sa Juan 3:31 hanggang 32. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ayon sa Juan 12:47-49, kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tutuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Sa talatang ito, mga kaibigan, ay binanggit na lahat ang bumubuo sa Trinidad. Diyos Ama, dadalangin ako sa Ama. Diyos Anak, dadalangin ako sa Ama. At Diyos Espiritu, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay. Ang ministeryo ni Jesus bilang isang saserdote at tagapangmagitan ay dito nagsisimula sa kanyang kahilingan na isugo ng Ama ang banal na Espiritu upang manahan sa mga taong may pananalig at pananampalataya. Ayon sa Juan 7:39, tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Juan 15, talatang 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo, ang Espiritu ng katotohanan. Tinawag ang Espiritu Santo na Espiritu ng katotohanan sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan na siya namang ipinapahayag niya sa mga hinirang ng Diyos. Ayon sa Juan 14:26, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat
ng sinabi ko sa inyo. Ayon sa Juan 16, talatang 12 hanggang 15, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Maliban sa banal na Espiritu, hindi mababatid ng tao ang mga katotohanang nagbubuhat sa Diyos. Ayon sa 1 Korinto, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 16, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin, mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao na ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin, mga kaibigan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Mapapansin dito ang pagkakaiba ng magiging ministeryo ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya bago sumapit ang pagkatapos ng araw ng Pentecostes. Bagamat malinaw na ang banal na Espiritu ay sumasa lahat ng mananampalataya sa buong panahon ng kasaysayan ng pagtubos, simula pa sa panahon ng lumang tipan bilang pinagmumula ng katotohanan, ng pananalig at maging ng buhay. Sinasabi rito ng Panginoong Hesus na may kakaiba at bagong magaganap sa pagministeryo ng Espiritu Santo. Sinasabi sa Juan, Kabanata 7, talatang 37 hanggang 39, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Hesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Ayon sa mga gawa, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 7, ay ganito ang mababasa. Samantalang nasa Korinto si Apolos,
Si Pablo naman naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigang hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan." Anila, sinabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay, mga kaibigan, kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humugit kumulang sa 12 lalaki. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na ang mga mananampalatayang nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay mapuspos din ng banal na Espiritu sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay sa kanila ni Apostol Pablo. Noon lamang sila nakadama ng kapuspusan ng banal na Espiritu. "Hindi ko kayo iiwang nangungulila." Yun ang sabi, mga kaibigan, no? Sa mga salin sa English, ang ginamit na katumbas ay orphan, no? Yung nangungulila, orphan. So, ang salitang nangungulila ay buhat sa ugat na salitang ulila. Nangako si Jesus na hindi niya pabayaang nag-iisa ang mga mananampalataya. So, ang mga katagang ito ay tumutukoy din sa nalalapit na kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus. Mga kaibigan, hindi tayo nag-iisa. Sa ating pagpili ng ating mga lider ng ating bansa, kasama natin si Kristo upang pumili ng tamang mga lider upang tayo'y kanyang gabayan sa pagpili natin ngayong araw na ito. Babalik ako sa inyo ang sabi. Ang pagsasakatuparan ng pangako ni Jesus ay naganap na muling siyang mabuhay matapos na malibing at maparoon sa kinaroroonan ng mga patay sa loob ng 3 araw. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako. Nasaksihan ng mga alagad ang kanyang maluwalhating katawan matapos siyang magbangon sa mga patay. Napakita siya sa mga alagad sa loob ng 40 araw bago siya inakyat sa langit. Mga Gawa 1, talatang 3. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga Gawa, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 11. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inaakyat sa langit sapagkat nakatingin sila sa kanya. At
at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi niya, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa bawat sumampalataya, lahat ng nananalig kay Kristo ay nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Malalaman ninyo sa araw na iyon, ito ay tumutukoy sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo kung saan siya'y magpapakita sa kanila. Ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Kung papaanong ang mananampalataya ay sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon siya ng higit at malalim na pagkakilala, pagkaranas sa tagapagligtas. Minsan pa, binigyan diin ng Panginoong Hesus na ang pagsunod sa kanyang mga utos ay katibayan o pagpapatunay ng pag-ibig ng mananampalataya sa Kanya at sa Ama. Hindi ito iba sa katuruan na mabasa natin sa Santiago, Kabanata 2, talatang 14 hanggang 26, na ang tunay na mananampalataya na kapag liligtas ay kinakikitaan ng paggawa ng mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihang suma sa kanya buhat sa banal na Espiritu. Ang mga gawang binabanggit dito, mga kaibigan ko, ay kapahayagan ng pag-ibig ng mananampalataya sa Diyos na ibinubuhos ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Roma 5, talatang 5. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang mga naituro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay kanilang naisulat dahilan sa patnubay at paalala ng banal na Espiritu. Hindi batid ng mga alagad na ang marami sa mga katuroang inihayag sa kanila ang ng Panginoong Hesukristo noong kasakasama pa nila siya. Subalit, mga kaibigan, sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagkaroon sila ng malinaw at walang kamaliang pagkaunawa kay Kristo at sa kaniyang mga katuruan. Ayon sa Galatia 5, talatang 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay, ito mga kaibigan, bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, mga kaibigan. Ang pagkaalam at pagkaunawang ito ay kanilang inihayag sa pamagitan ng pagsulat ng Ebanghelyo at ng iba pang mga nilalaman ng Bagong Tipan. Ayon sa pangalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral,
sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pangalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 20 hanggang 21. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, patawarin po ninyo kaming mga makasalanan. Sadya man o hindi sadya, humihingi po kami ng kapatawaran o Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na bigyan mo ng kapayapaan ang aming bansa, lalong-lalo na sa aming pagpili ng aming mga leader, Panginoon. Maghari ka sa bansang Pilipinas upang magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pag-iibigan, magkaroon ng kapayapaan. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Lord, bigyan mo kami ng karunungan upang kami ay makapili ng tama na mga leader na aming ibiluluklok doon sa kanilang o mga opisina, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga tumatakbo, Panginoon, sa kanilang mga posisyon na gustong gawin nila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung anuman ang nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa, Panginoon, hadlangan niyo po ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, pinalangin namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila. Tinatanggapin nila ang inaalok mo ng pagbabagong buhay para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.